Attorney, dito muna tayo dun sa a little background of what you Yes. did. Dahil nga naging bahagi ka ng impeachment proceedings noon laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Siguro ito muna yung gaano po kaiba o kahawig yung sitwasyon ngayon sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Maganda yung katanungan mo. Kasi unlike nung kay Chief Justice Corona, hindi na dumaan sa Committee on Justice, kung maalala mo. So wala na itong determination of sufficiency and substance, determination of grounds, and determination of probable cause, kung maalala ninyo. So kay Chief Justice Corona, kung maalala ninyo, sometime in 2011, ay nagkaroon kaagad ng botohan. Naabot ang 1/3 kaya na itulak ang articles of impeachment sa Senado. At kung maalala ninyo, January 15 ng sumunod na taon, 2012, ay nagsimula na ang trial. So medyo magkaiba siya dun sa aspeto na yun. At para po, kasi it's been like, tagal na, mahigit isang dekada na, no, Attorney Tranquil. Yes. At bago ito sa ilang mga manonood natin na bakit ganoon, diretso na kagad sa botohan. Kasi nakuha kagad ng House of Representatives yung boto na 1/3. Nakuha nila. If kumaalala mo, noong nakaraang taon, di ba, sinubukan rin yan eh. Na nakuha nila yung ika-4 na complaint nung sa previous, no? Noong ika-4, laban kay VP Sara, nakuha rin nila yung 1/3. Dumiretso. Kaya lang na-invalidate ng Korte Suprema dahil nga sinabi, hindi kagad gumalaw doon sa unang 2 o 3 na na-file. So doon naging ang question na ni-resolve ng Supreme Court. Pero nga ito, matapos yon, so isang tabi natin yon, panibagong impeachment complaint ito na nagsimula noong February. Nung nagsimula po ito, yan, ipinasa na sa Committee on Justice na ayon sa saligang batas at yan po ay na-determine na nila yung probable cause at ngayon po ay pagbobotohan na ng plenaryo yung resolution at yung findings po, recommendation ng Committee on Justice. At kakailanganin po nila dito 1/3. So yun po ang medyo kaibahan. Iba po ang nilakaran nito doon sa nilakaran ng kay Chief Justice Corona. May ilang legal experts na nagsasabing kapag umabot nga sa 1/3 vote, hindi na kailangan ng committee hearings at diretso na nga po sa Senado ang articles of impeachment. Sa legal reading po ninyo ng konstitusyon, tama ho ba ito? Tama po yun kasi express provision ng saligang batas yan. At nakalagay rin sa House Rules yun na kinikilala yung provision ng saligang batas. Na nakalagay, basta nakuha mo yung 1/3. Kaya lang nga po ito, hindi yung unang pagka-file nitong complaint noong February, wala nga po, hindi na sila umabot dun sa 1/3 na yun. Kaya po ang 1/3 i-determine ngayon. Kasi po bago itulak ang articles of impeachment na ito, which is sabi ng Committee on Justice, sabi nila there's probable cause and we will set this forth in the articles of impeachment attached to the resolution. Yung ngayon pong hapon pagbobotohan na nila, kung makukuha nila yung 1/3. Doon po sa mga miyembro ng pamilya Duterte na nasa Kamara rin, maaari bang questionin yung kanilang partisipasyon sa deliberation o voting? May constitutional concept ba ng conflict of interest sa ganitong political proceedings po? Maganda yung ano mo dyan, maganda yung tanong mo. Kung titingnan lang yung saligang batas, sila po ay representante. In a sense, they're not acting really in their personal capacity. They're representing the district na kanilang kinakatawan dyan sa House of Representatives. Pero siyempre, tayo mga mamamayan, meron mga tao dyan nag-iisip, dapat ba na hindi siya mag-participate? Pero kasi he has to consider it his relation to his constituent and his personal conviction. So dapat tingnan yan. Wala po yung tanong ninyo na meron ba express provision na dapat pinagbabawal. Wala po. Pero po yan ay titignan niya kung examinin niya ang kanyang sarili. Ayan ay kung magpa-participate, kung boboto. Opo. Kung sabihin lang, dahil kapatid ko ang involved, baka hindi na. Pero I don't see that happening po.